And I pray, God, your whole spirit and soul babasahin ko po ng malakas, sindanan niyo ng mata. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ayun, nakita niyo po yun. Yun yung spirit, soul, and body, ang tatlong bahagi ng ating katawan. Itong soul and spirit ay meron na itong specific place na pupuntahan. Meron na itong talagang destination na pupuntahan, itong soul, itong body and spirit, na meron ng pupuntahan. Makikita po natin naman yan. Linawin ko lang po body and spirit. Ito ay meron ng talagang specific place na pupuntahan. Tignan po natin sa Ecclesiastes 12 verse 7. Muli bagbasahin ko ng malakas, sundan niyo ng mata. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ayun, yung ating katawang lupa, yung babalik na mula yung ating katawang lupa, maliwanag sinasabi na ating katawang lupa ay mula sa lupa ay babalik sa lupa. At ang espiritu na mula sa Diyos ay magbabalik sa Diyos. Kaya nga yung ating dalawang parts ng ating katawan, yung body and spirit, ay meron ng papuntahan. Pero yung soul, pansin ninyo sa verse 7, wala pong binanggit kung saan pupunta. Walang binanggit. Pansin ninyo ang verse 7 ng chapter 12 ng Ecclesiastes. Wala doon na binanggit na soul. Ang binanggit lang doon ay body and spirit. Bakit? Bakit kaya hindi binanggit ang soul? Ano sa palagay nyo kaya? Bakit kaya hindi binanggit ang soul? Dahil ang ating pong kaluluwa ay walang specific one place na pupuntahan. Walang specific one place. Dahil dalawang lugar ang posibleng puntahan ng ating kaluluwa. Depende kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. At maliwanag din sa tinasabi ng talata ang ating katawan at espiritu. At ang espiritu, kaya tayo nagkaroon ng buhay, kaya tayo nagkaroon ng hininga dahil hiningahan ng Diyos si Adan, na si Adan na nilikha mula sa lupa ay hiningahan upang magkaroon ng buhay. Yun po yung spirit na nanggaling sa Panginoon. Aya't lahat ng anak ni Adan hanggang lang sa panahon natin, tayo ay mayroong espiritu ng buhay na dahil sa hininga ng Diyos. At kapag tayo ay dumating sa punto ng kamatayan, sa oras na paglagot ng ating hininga, right on the spot, ang ating espiritu ay babalik sa Panginoon. At ang ating katawang lupa, babalik sa lupa. Doon ay mabubulok siya, maagnas, hanggang sa muling kainan ng lupa at muling maging lupa. Kaya nga mga kapatid, kung hanggang ngayon tayo ay nagpa-enjoy lang, easy go lucky lang, wala namang masama. Wala namang masama na mag-enjoy tayo. Sabi nga sa Ecclesiastes, walang masama na enjoy natin ang ating mga pinagpagalan. Pero alalahanin natin, sabi, siguraduhin lang natin na tayo ay nakahanda pagdating ng panahon dahil ang kamatayan ay parang hangin, pag dumating hindi mapipigilan. Walang sino mang may kakayahan na pigilan niyan. Sabi sa Ecclesiastes 8:8.
Handa na po ba tayo sa bagay na yun, mga kapatid? Sa Biblia po, 2 lugar lang ang binabanggit na pupuntahan ng ating kaluluwa. Hindi po 3. Wala pong purgatorio na nababanggit sa Biblia. Sa buong Bible ng Biblia, sa King James, specific sa King James, ako ay nabasa ko ito ng isang beses ng 2022, 2 beses ng 2023, at ngayong 2024, ako'y nasa pangatlong pagkakataon na, at dalangin matapos to. Wala kayong masusumpungan dito na word na purgatory, o kahit sa English na purgatory, o sa English na purgatory. Wala po, siguro. Saliksikin nyo ang buong Bible para makita rin nyo rin kung totoo ang sinasabi ko. At pag may nakita kayong word na purgatory, punta po kay brother ko, ibigyan niya kayong 1 million. Ano nga ba ang purgatorio? Ang ayon sa kanilang pagturo na kapag ang tao daw ay namatay, na hindi naman gaanong masama, hindi rin gaanong mabuti, siya daw ay sa purgatorio. Ang status niya daw, waiting siya. Waiting siya hanggang ipapanalangin siya ng kanyang mga mahal sa buhay para hanggang sa makaalis siya doon. Yun po ang kanilang turo, pero mga turo na hindi natin masusumpungan sa Biblia. Wala pong katotohanan dahil dalawa lang ang patutunguhan ng posibleng patunguhan ng ating kaluluwa. It's either langit o lugar ng kasiyahan o sa lugar ng pagdurusa. Pero ang ating body and spirit, meron ng automatic na lugar yan. May specific one place na pupuntahan yan. Ngayon po sa ating unang puntos ay may pamagat ng ang paglalakbay sa malapad at maluwag na pintuan. Malapad na pintuan at malawak na daan. Tingnan po natin sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Basahin ko lang po at inyong sundan ng mga. Basahin ko muna ang verse 13. Enter ye in at the straight gate, semicolon. For the wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Mapapansin nyo sa unang bahagi ng verse 13, itinuturo sa atin ng Panginoon na pumasok tayo sa makipot na daan. Bakit daw? Bakit tayo pinapasok sa makipot na daan? Kung sa literal na usapan, mahirap. Hindi ako kung ako may sasakyan o may motor, hindi ako papasok sa makipot na daan. Hindi ako komportable dyan. Pasok ako doon sa maluwag na daan kung saan ako makakilos, makapag-drive ng maayos. Pero ang Panginoon, itinuturo sa atin sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan at masikip na daan. Kasi, bakit daw? Dahil doon sa maluwag na pintuan at malawak na daan, ay doon daan ang patungo sa kapahamakan. At marami ang nakasusumpong doon. Marami silang ligaw. At kakonti lang tayo. Kaya, kailangan talaga na bilang dahil mga Kristiyano tayo. Hindi lang tingnan natin yung kanilang physical na kaanyuhan, yung physical na kondisyon, katawan, kundi ang makita natin yung spirito, yung kaluluwa, I mean. Imagine mo, mahal mo sa buhay, magulang mo, buong buhay nila sa lupa, paghihirap ang dinanas nila. Tapos, pagdating sa kabilang buhay, mas nakakalungkot. Walang hanggang paghihirap. Bakit? Kasi walang pagkakilala sa Panginoon. Ako, marami ng dugo sa kamay ko, mga mahal ko sa buhay, na hindi ko man lang nabahagyan, mga malapit na kakilala. Pero hindi naman maiiwasan na magkaroon tayo ng dugo sa kamay. Pero tignan natin ng mas malalim
yung yung tao. Hindi sa kanya physical, kundi sa kanyang spiritual. Amen, mga kapatid. Sa ikalawang puntos, ang paglalakbay sa makipot na pintuan at masikip na daan. Sa verse 40 naman, basahin ko sa verse 14. Sa verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Ayun ang sinabi ng Panginoon sa Panginoon, sapagkat masikip ang pintuan at makipot ang daan patungo sa buhay. At kukunti lamang ang nakakasumpong doon. Ito yung makipot na pintuan at masikip na daan. Ito yung ginagawa natin. Ito yung ginagawa nating daily in the world, prayer meeting, Sunday service, morning service, men's fellowship. Ito yung mga ginagawa, ito yung mga masisikip na pintuan. Kasi ito, para sa kanang mga taong walang pagkakilala sa Diyos, ito ay isang boring na gawain. Ito ay pagsasayang ng oras at ito'y katawa-tawa. Sabi, si Hallelujah, si Hallelujah. Nung ako'y bagong Kristyano, talagang naranasan ko rin yung ganyan hiyang-hiya pa ako magdala ng Bible na tagon-tago. Kung maibabahat ko lang siya sa pambalot ng pandesal, binalot ko rin Talaga, pero na ako'y tumapang na. Nung nagsimula ng lumiyab yung apoy ng init ng apoy ng espiritu, talagang sobrang tapang naman. Parang masasabi mo kahit si Taning makasalubong ko, papatanggapin ko Parang ganun Sumobrang extreme naman, no? Yun nga, yung pagtutungkol sa mga bagay nito, pansin natin sa mga social media. Sa mga YouTube, Facebook, Instagram, X. Pag mga bagay na nakapost mga patungkol sa mga pagdating sa luho o kayabangan, pagdating sa mga kalokohan o pagdating sa kalaswaan, click na click yung yung post talagang trending pa. Tuwan-tuwa pa yung content creator na nag-post instant pero pagka mga ganito na gawain ng Diyos, salita ng Diyos, wala, hindi pinapansin. Ang mabigat pa nga nito minsan na yung may nag-post ang balita sa Facebook. Sinabi doon sa balita na ang Biblia pa rin ang most trending na libro o pinakamabiling libro sa lahat ng panahon sa buong mundo. Nakakahabag yung comment ng mga tao o pag binabasa mo at minsan parang hindi ko mapigilan na hindi mag-comment. Pero talagang hindi ko rin napigilan dahil may isang nag-comment doon, sabi niya, binasa ko yung buong Biblia, wala naman ako naintindihan Sinagot ko siya, sabi ko, ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi basta-basta. Kailangan ito ng gabay ng banal na Espiritu. At may panalangin para maunawaan nyo. Sagot niya. Tawa lang siya ng tawa. Sabi ko sa bandang huling tawa niya, sabi ko, pag hindi mo na kayang tumawa, tabihin mo lang sa akin, i-guide kita. Ibig sabihin, i-guide ko sa pagbabasa ng Biblia. O kung ano man, iba yung intention ko, yung mas kasi nahabag ako sa kanya Nahabag ako sa kanya na kung gaano niya parang minamak yung Bible. Ginagawa niya na parang ginagawang kagiyang katawa-tawanan yung Bible. Dito sa Luke chapter 16, verse 19:32 at 31, ito hindi ko nababasahin, i-recite ko na lang yung mga kaganapan dito. Ano ang merong kaganapan dito sa mga verses na ito? Dito, may dalawang klaseng tao.
Si Lazarus na mahirap at yung rich man. Ano ang kwento? Sila ay parehong namatay. Pero si Lazarus, nung mamulat ang mata, doon siya sa piling ni Abraham, inaaliw ng mga anghel. Pero yung rich man, andun siya sa lugar ng pagdurusa. Nakita niya si Lazarus at nakita niya si Amang Abraham. At sabi niya, Amang Abraham, utusan mo nga po si Lazarus na isawsaw ang kanyang daliri sapagkat at nang may dampi sa akin tila sapagkat ako'y lubos na naiinitan sa lugar na ito. Ano sabi ni Abraham? Alalahanin mo, nung ikaw na sa lupa, ikaw ay nananagana. Pero si Lazarus ay puro pagdurusa. Humirit pa yung mayaman. Sabi nga, Amang Abraham, pasuguin mo po si Lazarus doon sa bahay ng aking ama. Dahil meron pa ako doon 5 kapatid. 5 kapatid na katulad ko rin. Para hindi sila mapunta rito, ang sabi ni Abraham. Merong Moses at merong mga propeta, pakinggan nila ito. Hindi pa rin kontento yung mayaman. Parang pinilit niya pa si Moses at ang mga propeta. Parang sinabing hindi sapat yun. Ang dapat daw ay, ang magiging kasapatan ay papuntahin si Lazaro. Ano ang sabi ni Abraham? Kung hindi nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta, lalong hindi nila pakikinggan ang isang patay na nabuhay. Ano nakita natin sa kasaysayan na yon, doon sa istorya na yon? Si Lazaro, anong mamatay, meron na agad ang hatol, nandun siya sa piling ni Abraham na inaalim ng mga anghel. Ang the rich man, may hatol na rin agad after nung mamatay. Saan? Doon sa lugar ng pagdurusa. Kaya yung talata na to, ito yung pinapatunayan ng Hebrews 9:27. And as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Amen? So, ibig sabihin, malinaw na ang ating soul, kung wala sa Panginoon, andun tayo sa lugar ng pagdurusa. Pero kung nasa Panginoon, andun tayo sa lugar ng kasiyahan. Sa ating mong pagtatapos, tayo bilang mga Kristiyano, tayo bilang nakakilala na sa Panginoon, tayo na kay Kristo na, tayo nakasumpong na ng biyaya ng kaligtasan. Tayo ay mga hindi naligaw. Tayo ay mga may katiyakan na ng langit. Amen, mga kapatid? Amen. Na may alalahan din naman natin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga malapit na kakilala, na alam natin na sila ay nandoon pa rin sa maluwag na pintuan at malawak na daan na kung saan yung daan na yun ay patungo sa kapahamakan. Puntahan natin sila. Akayin natin sila dito sa masikip na pintuan at makipot na daan. Dito sa mahirap na daan, pero daan patungo sa buhay. At ang daan na yun ang tinuturo ng Panginoong Jesus. Amen. Yun lamang po. Sa Diyos ang papuri. Amen. Maraming salamat sa mensaheng yan. Nagpapatunay doon sa kanyang pinaka-text verse sa Hebrews 9:27 na, and as it is appointed unto men once to die. Ibig sabihin, death is already an appointment. At dahil hindi ko, anong sabi doon, yung sineselebrate yung araw ng kamatayan, ibig sabihin, natural sa tao na